Kung lumaki ka sa Pilipinas noong 90s, siguradong kabisado mo ang mga linya ng bakit pa kailangan magdusa at sigurado ring na LSS ka sa mga kanta ng Prince of Pop. Ang tinutukoy ko, walang iba kundi ang OPM power couple na sina Jessa Zaragoza at Dingdong Avansado. Pero fast forward tayo sa ngayon, paano kung ang nag-iisang anak ng dalawang OPM legends na ito ay hindi lang sumusunod sa yapak nila, kundi gumagawa ng sarili niyang kaharian sa music industry? Meet Jada Avansado, hindi lang basta anak ng mga sikat, kundi isang Gen Z OPM rising star. Born on June 1st, 2003, Francine Jada Zaragoza Avansado was literally born into music. Imagine growing up na ang naririnig mo araw-araw ay ang pag-vocalize ng dalawa sa pinakamagaling na singer sa bansa. Para sa marami, it sounds like a dream. Pero in reality, it comes with extreme pressure. Anak ka ni Jessa at Dingdong, dapat magaling ka rin. That's the unspoken rule kapag galing ka sa isang showbiz family. The expectations were sky high bago pa man siya natutong bumasa. Ngayong araw, himayin natin ang kwento ni Jada Avansado, ang nag-iisang prinsesa ni na Jessa at Dingdong, at kung paano niya pinapatunayan na hindi siya basta-basta nepo baby lang. Siya ang isa sa mga pinakamalakas na puwersa ngayon sa Gen Z OPM scene. Dinggin ang mga babala. Unang-una, aminin natin ang daling isipin na, sikat kasi ang parents kaya nabigyan agad ng break. Pero kung pakikinggan mo ang discography ni Jada, marirealize mo na ibang-iba ang atake niya. Wala siyang balak maging Jessa Zaragoza 2.0. Hindi siya pinilit ng parents niya. She genuinely fell in love with the craft. But Jada knew one thing. Kung papasok siya sa industriya, she didn't just want to be a carbon copy of her parents. Gusto niya ng sarili niyang tunog. Bata pa lang, alam na niyang music ang calling niya. Pero hindi yung typical na biritan o mga jukebox heartbreak anthems na nagpasikat sa nanay niya. Instead, Jada brings a fresh international pop, R&B vibe to the table. She writes her own songs, she co-produces, at kaya niyang makipagsabayan sa mga international artists. Remember her collaboration with Indonesian singer Ren Miko? Or opening for Niall Horan in Manila when she was just a teenager? Yes, ganun siya ka-legit. At dito pumapasok ang pagiging total package niya. Hindi lang siya basta binibigyan ng kanta para kantahin. Jada is heavily involved sa creative process ng music niya. Alam niyo ba na nag-direct din siya ng sarili niyang music video? Ang kantang Paano Kung Naging Tayo, siya ang sumulat at nag-direct ng music video na nanalo pa ng Best Music Video sa International Film Festival Manhattan. Para sa isang Gen Z artist, that level of creative control and vision is rare. It shows na may sarili siyang boses at hindi lang siya puppet ng isang record label or nagtatago sa anino ng kanyang apelyido. Of course, hindi nawawala ang mga bashers na laging nagkukumpara sa boses nila ng mommy niya. Pero Jada handles it with so much class. Sa mga interviews niya, lagi niyang sinasabi na proud siya sa legacy ng parents niya, but she is her own artist. Forward as well. It's also good to be able to learn from, I guess, maybe yung mga pagkakamali po nila, Tito Boy, or yung mga shortcomings din po nila. At kapag napanood mo siyang mag-perform live, walang lip-sync, pure talent,
and amazing stage presence. Mapapasabi ka na lang na naman niya ang talento ng mga magulang niya. Sa kanya pa rin ang hard work para ma-perfect ito. Bukod sa music, pinapasok na rin niya ang acting. Nakita natin siya sa mga series tulad ng Teen Clash, kung saan pinatunayan niya na kaya rin niyang makipagsabayan sa aktingan sa kanyang henerasyon. So bakit nga ba siya tinaguriang Gen Z OPM Rising Star? Kung susundan niyo siya sa social media, makikita niyo kung gaano siya katotoo. Whether she's doing a TikTok trend, sharing her skincare routine, or belting out a raw acoustic cover, what you see is what you get. Nakaka-relate ang mga kabataan sa kanya dahil isinulat niya ang mga kanta niya base sa totoong heartbreak, crush, at growing pains ng isang teenager, turning into a young adult. Kaya naman, sa mga nagdududa pa rin kung kaya bang tumayo ni Jada sa sarili niyang mga paa, the answer is a resounding yes. She is redefining what it means to be OPM royalty in the digital age. Mula sa pag-compose ng sariling kanta, pag-direct, pag-arte, hanggang sa pag-command ng stage. Jada Avansado is definitely not just Jessa and Ding Dong's little girl anymore. Siya ang isa sa mga mukha ng bagong henerasyon ng OPM. Sa huli, mahirap talagang sundan ang yapak ng mga magulang na naging haligi na ng industriya. It takes immense talent, thick skin, and a clear vision to step out of their shadows. At iyan mismo ang ginawa ni Jada Avansado. Thinking of you, what you would do if you were the one who was spending the night. She took the musical DNA of her parents, mixed it with her own passion, and created a sound that is entirely hers. Habang patuloy siyang nag-e-evolve, isang bagay ang sigurado. The future of OPM is in good hands. Kayo, anong paborito niyong kanta o moment ni Jada? Tingin niyo ba siya ang susunod na Queen of Pop ng henerasyon natin? Drop your thoughts sa comments down below. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share, at mag-subscribe para sa marami pang deep dive sa buhay ng paborito ninyong mga OPM stars at local celebrities. Hanggang sa susunod na kwentuhan.